Hallelujah. Sambahin ka, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. At sa pagpapatuloy, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Sa sulat ni Apostol Lucas, ang kabanatay 23, talata 34. Luke chapter 23, verse 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagkabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. Sundan po natin sa verse 46. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Sumandali tayong dumalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos at mapagpalang Ama, muli narito po kami na nagkakatipon upang Ikaw ay aming papurihan, parangalan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, iparanas niyo po sa amin ang iyong kaluwalhatian. Isang kalalagayan, O Diyos, na walang pangamba, walang takot, sapagkat Ikaw, O Diyos, ang may wika, na may dalawa man o umigit na nagkakaisang nagkakatipon, ay narito ka sa aming kalagitnaan. Lord, nagpapakumbaba po kami sa iyong banal na harapan. Ano man ang aming nagawang pagkakasala at pagkukulang, hinihingi namin ito, O Diyos, ng kapatawaran. Tunay nga po, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Lord, sa pagtayo ng iyong abang lingkod, hindi ang aking sarili ang makita kundi Ikaw ang mangungusap sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po lamang ako, Diyos, na maging isang daluyan ng iyong mga salita, ng iyong biyaya at pagpapala. At anuman, Panginoon, ang mga hinihiling, dinadalangin ng aming mga kapatid na ito, Lord, tanging Ikaw lamang ang nakakaunawa at nakakaalam. Aming itong itinataas sa dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Maaari na po tayo magsiupo. Hallelujah. Napakaganda ng talata na ating binasa. Ito po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. At ito po ay kasalukuyan na idinaraos ngayon sa mga susunod na linggo pa ang mahal na araw. Kaya ito po ang ating tema na ating pag-uusapan. Pamamagatan ko po itong ang 7 huling wika. The 7 last word. Madalas natin itong mapakinggan kapag Semana Santa. Sabi nga ng mga pinanggalingan natin, kung tawagin nila ito ay City Palabras. Ito ay gagawin natin sa paggugunita sa ating Panginoon. At marahil may makapag-isip sa inyo, bakit ganito naman ang topic ni brother, kapatid? Ito po ay napakaganda na pagnilayan din natin. Alam nyo, habang ako po ay gumagawa ng tema,
Nawa ay madaman nyo rin. Halos hindi ko ito matapos-tapos dahil lagi na lang dumadating sa akin ang presensya ng Diyos, lagi akong napapaiyak. Kaya salamat sa Diyos at hanggang sa nabuo ang timang ito. Sa pagpapatuloy, muling basahin po natin. Yung binasa po natin ay ang unang wika at ang huling wika. Ngayon, iisa-isahin natin. Muli basahin po natin ang verse 34 hanggang sa mga sumusunod. O sa verse 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po mga kapatid ay isang panalangin ng pagsusumamo, isang panalangin ng pagtitiwala sa Diyos, pag-ibig, pamamagitan. Hindi ba alam ng mga nagpapako sa Kanya, nagpakasakit, naghirap ang ating Panginoon na bayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi ba nila ito alam ang kanilang ginagawa? Kapatid, ang nais ng Diyos na iparating sa atin, kung alam sana nila na ang kanilang binayubay, pinahirapan sa krus, disin sana, hindi nila ipinako sa krus. At ang isa pa, kaya nabayubay sa krus ang ating Panginoon para sa ating katubusan. Kaya sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kapag tayo'y dumadalangin, mga kapatid, tinuruan tayong manalangin ang ating Panginoon. Sa Ama namin, Mateo 6:12, kapag tayo'y humihingi ng tawad sa Panginoon, magpatawad tayo. Paano tayo patatawarin ng Diyos kung hindi naman tayo nagpapatawad? Kaya ang hinihiling dito ay ang pag-ibig. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa Mateo 1:21, 23. Ito po ay ipinahayag na ng Anghel Gabriel kay Birhen Maria. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Ano ang ibig sabihin ng Jesus? Mesiyas, Mamamasiya, ibig sabihin, the Savior, ang tagapagligtas. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. 22. At nangyari ang lahat ng ito upang maganap ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na sinasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Sumasa atin ang Diyos. Ito ang dahilan kaya naparito ang ating Panginoon upang tubusin, linisin tayo sa ating kasalanan. Tingnan po natin sa Acts chapter 2, verse 36 to 40. Ito po'y makikita po natin. Habang ang mga apostol kasama si Pedro, nagpahayag, nagsermon, nagbahagi sa kanila. Anong sabi ni Pedro? Sa verse 36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Hindi nila alam
na ang Kristo, ang Panginoon na kanila ipinako sa krus, kung alam sana nila ay hindi nila pinako ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang panalangin ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung malaman nila na sila tayo, isa ako, na nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo. Verse 37, nang marinig nga nila ito ay nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Nasaktan ang kanilang puso, nabagbag ang kanilang kalooban. I present thank the Lord, nung nakarang Lunes, nung nakarang Linggo, may lumapit sa amin upang sila ay magpabautismo. Bakit? Napakinggan nila ang salita ng Diyos, na mapakinggan nila na sila ang isa sa nagpapako sa ating Panginoon. Ano ang tanong? Ano ang gagawin namin? Sa verse 38, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu. Ang pagbabautismo, mga kapatid, ito po ay gawain ng mga lingkod ng Diyos. Ito po ay pasimula. Subalit, ang magbabautismo sa atin sa Espiritu ay ang Diyos. Ito po ay ipinahayag sa atin ng ating Apostol Ryan. Mula tayo sa espiritual, ang ating unang magulang ay espiritual, si Eva at si Adan. Subalit nang sila ay natukso, nagkasala, tayo ay bunga ng pagkakasala, tayo ay ipinanganak sa natural. At nang masunod, ang pagkakasala, tayo ay naging karnal. Ang nais ng Diyos, tayo ay muli makabalik sa kalooban ng Diyos, maging espiritual. Nagsaktan ang kanilang puso, nagbagbag ang kanilang damdamin. Ano ang gagawin namin? Magsisi kayo at magbautismo. Kapatid, ang pagbabautismo, hindi po ito sa sanggol. Hindi ito sa pamamagitan ng wisik o pagbuhos lamang. Ang pagbabautismo ay paglubog. Ito ang ginagawa natin. Sapagkat ang ating Panginoon ay nagpabautismo kay Juan. Nung bautismohan si Jesus, nabuksan ang mga langit at mayroong isang tinig. Ito ang aking anak na lubos kong kilalulokdan. Pakinggan ninyo siya. Hindi natin gaanong tatalakayin ang bautismo. Sa John 3:3, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Kaya kailangan ipanganak tayo muli. Saan? Sa tubig at sa Espiritu. Kapatid, sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gives one and only begotten Son, and whatsoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Pananampalataya upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, naparito ang Panginoon hindi upang hatulan ng sanlibutan, upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Naparito siya upang iligtas ang sanlibutan. Verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan. Ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hinatulan na. Kapatid, sinasabi ko lamang ito. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan
ng bugtong na anak ng Diyos. Pananampalataya. Ito po ang dahilan. Ngayon na naunawaan na natin, ako po ay nalulungkot sa mga kapatiran natin na nakilala na minsan, nadama ang presensya ng Diyos. Nasaan sila? Sa Hebreo, chapter 10, verse 26. Makikita po natin. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hain natitira pa tungkol sa kasalanan. Wala nang natitira pa tungkol sa kasalanan. Bakit? Verse 27, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghuhukom. Huhukuman niya. At isang kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway ng Diyos. Kapag gumawa pala tayo, nadama na natin ang presensya ng Diyos, bumalik pa tayo, patuloy na natin ipinapako ang Panginoon. Wala nang hain. Verse 38. Sundan natin sa verse 38. Ngunit, ang ating lingkod, ang aking lingkod na matuwid, ay mabubuhay sa pananampalataya. Palakpakan nyo ang iyong sarili. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulukdan ng aking kaluluwa. Huwag tayong uurong, huwag tayong tatalikod, nalalaman natin ang katotohanan. Verse 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsibalik sa kapamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Believe in Him. Ang sino man sumasampalataya sa Kanya ay hindi parurusahan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Sa Hebreo 6, verse 4 up to 6. Sundan natin sa verse chapter 6 para makita po natin. Sapagkat tungkol sa mga minsan na liwanagan at nakalasap ng kaloob ng kaligtasan. Nalalasap na natin ang kaligtasan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kapatid, sabi ko nga kanina, ang magbibigay ay ang Diyos, pagkakaloob ng Espiritu Santo. At nakalasap ng buting salita ng Diyos at ng kapangyarihan sa panahong darating. Alam na natin ang darating. At saka nahiwalay sa Diyos. Open your spirit. At saka nahiwalay sa Diyos ay di na maaring baguhin sila muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay muli siya sa kahihiyan. Ilalagay muli sa kahihiyan. Wala nang hain natitira pa, kundi ang paghuhukom. Tayo po ay ginawa natin ito. Dati hindi natin ito pansin, hindi natin siya pansin, parang siya'y walang kabuluhan. Ang akala natin ang ginawa ng Diyos para sa Kanya ay parusa. Isaiah 53 verse 5 up to 6. Tingnan po natin para makita po natin. Basahin nyo, basahin natin. Ngunit siya'y nagsugatan dahil
sa ating mga pagsalangsang. Siya ibinugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusa na ukol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Nagsigaling tayo. Verse 6, tayong lahat, na gaya ng mga tupa, ay naliligaw. Tayo ay tumungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan at pinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Tayo ang dapat parusahan, subalit siya na, ako na, ang parurusahan. Kaya kapatid, na nakilala natin ang Diyos, huwag na natin siyang talikuran. Huwag nating alisin ang pagkapanganay natin, ang pagkukupkup sa atin ng ating Panginoon. Yan ipinayag sa atin ng ating kapatid, Brother Ryan. Tingnan natin sa Hebreo 12 para makita po natin. Katulad, chapter 12, verse 16 to 17. Baka magkaroon ng sinuman pakikapid o pagsalansang gaya ni Esau na sa isang pinggam pagkain ay pinagpalit ang kanilang sariling pagkapanganay. Ipinagpapalit ang gawain. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil. Sapagkat wala na siyang nasumpungan pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Ano pa man ang ating gawin, kapag ipinagpalit natin ang Diyos, kapatid, winawala natin ang ating pagkapanganay. As Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Magpatuloy na tayo. Kaya pinarasahan ang ating Panginoon dahil sa atin. Kaya sumigaw siya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sabi nga sa Mateo 26:39, siya'y dumalangin, Ama, kung maaari alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghirap, ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Kaya kalooban ng Diyos na siya ay maparusahan. Hindi siya iniwanan ng Diyos. Ang kanyang panalangin ay para sa lahat. Pag-ibig, pamamagitan, paghingi ng tawad. Yan ang unang wika ng Panginoon. Ama, patawarin mo sila. At tungo tayo sa pangalawang wika. Mababasa po natin sa Lucas 23:42-43. Balikan po natin ang Lucas. Verse 42. At sinabi ni Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito ang pangalawang wika.
ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Para maunawaan po natin ito, sundan natin, simulan natin sa verse 32. At dinala rin naman nakasama niya ang dalawang tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus at ang tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sundan natin sa verse 39. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nakabitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili. At kami. Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati kami. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya. Sinabi, hindi ka baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon din kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumawa ng anuman masama. Ito po mga kapatid ang kalagayan ng mga tao sa kasalukuyan nais na maligtas. Hindi lahat na pinaparusahan, hindi lahat na bayubay sa krus, hindi lahat na nasa bilangguan, nagdusa, ay nagkaroon ng kaligtasan. Sin is separated. Napawalay. Sin is dead. Yan ang consequence ng kasalanan. Nabayubay sa krus ng Kalbaryo ang pusakal na kriminal, salot sa lipunan, mamamatay tao. Ano ang kanilang naging kabayaran? Pagkabayubay sa krus, dito pinapakita na lahat na nagkakasala, kamatayan ang hatol sa kanila ay pagkabayubay sa krus. Bakit sila nabayubay sa krus? Dahil sa kasalanan na kanilang ginawa. Bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo? Dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa atin lahat. Ang sabi ng kriminal, iligtas mo ang iyong sarili. At pati na kami. Nais niya rin ang kaligtasan. Subalit ano ang sabi ng isa na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo? Hindi ka baga natatakot sa iyong sinasabi? Pagtatanggol sa ating Panginoon. Marapat lamang na tayo'y parusahan sa ating ginawang kasalanan. Ngunit ang taong ito na walang kasalanan ay pinarusahan katulad natin. Pagtanggap, pagtitiwala, paghingi ng tawad. Ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na sa iyong kaharian. Ano ang sabi? Verse 43, at sinabi niya sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Nagkaroon ng kaligtasan, nagpakumbaba, kinilala ang Panginoon na siyang tagapagligtas. Kapatid, wala na siyang pagkakataon na bumaba sa krus para gumawa ng mabuti. Dahil yan ang pinapalagay ng iba, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Magsakripisyo, maliligtas ka. Magparosaryo. Hindi na sinabi, walang tayo marinig, o sige, ipanalangin ka ng mga taong ito na nakakilala sa iyo para pag namatay ka, iligtas ang iyong kaluluwa. No! Walang purgatorio na bababasa natin sa banal na kasulatan.
Yan ang ginagawa ng tao ngayon sa kasalukuyan. Ipinananalangin ang mga mahal nila sa buhay na patay na. Nailigtas ang kanilang kaluluwa mula sa purgatorio. Patungo sa langit. Walang purgatorio sa kasaysayan. Sinabi niya, Ama, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa iyong kaharian. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ito po mga kapatid, ang pangungusap. Ito ang nais ng Diyos na mapakinggan sa atin. Ang pagpapakumbaba. Panginoon, alalahanin mo ako. Kapag tayo nagdurusa, kapag tayo naghihirap, nariyan ang Panginoon. Nakaunat ang kanyang mga kamay. Aalalahanin tayo. Sasamahan tayo. Kakasamahin tayo sa purgatorio. Sa langit. I'm sorry. Revelation chapter 2, verse 7. Makikita po natin. Sinabi rito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Eden. Kakasamahin kita sa paraiso. Amen? Kakasamahin kita sa paraiso. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ang kaligtasan, mga kapatid, hindi ito nakukuha sa mabuting gawa. Hindi ito nakukuha sa sakripisyo kung ano-ano pang ginagawa ng tao upang maligtas ang kanilang kaluluwa. Ang kaligtasan ay biyaya. Efeso chapter 2, verse 9 to 10. Chapter 2. Tingnan natin. Iisa-isahin natin. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang, verse 8 muna, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay naligtas, hindi sa ating mga gawa, kundi sa biyaya at sa pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sariling kaloob. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag pagpapuri. Verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng upang siya nating takaran. Ang kaligtasan ay biyaya. Ano man gawin natin upang tayo'y maligtas, kapatid, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating kaluluwa. Hindi natin ito kayang bayaran. Ang kaligtasan ito, mga kapatid, ay gawa ng Diyos. Dahil sampalatayanan natin. Napakaraming tao gusto maligtas, gumagawa ng mabuti. Yes, napakabuti ng ganon. Subalit ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya, ng biyaya, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti dahil ilinigtas tayo ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang dapat natin pakaisipin, mga kapatid. Roman 3:23.
at Romans 6:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga, ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 6:23. Tingnan natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay namamatay. Ito ang kabayaran, ito ang consequence ng kasalanan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Yan ang pangalawang wika. Tutungo tayo sa pangatlong wika. Narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Basahin po natin. Juan 19:26-27. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Verse 27. Nang magkagayo, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ito po mga kapatid ay pag-ibig sa pamilya. Di niya iniwanan ng kanyang ina. Na walang katiyakan. Iniwanan niya ito sa kanyang alagad na minamahal. Wala na si Jose. Patay na si Maria Ibalo. Ang kanyang mga kapatid marahil ay wala sa harapan. Nagkaroon ng takot na baka sila man ay parusahan. Ang naroon ang kanyang alagad na minamahal. Si Juan na minamahal. Na humihilig sa kanyang dibdib. Narito ang iyong ina. Anak, ina, narito ang iyong anak. Pag-ibig sa pamilya. Sa ina. Si Juan na minamahal, mga kapatid, ang sumulat ng Apokalipsis. Humaba ang kanilang buhay. Sa Exodo chapter 20, verse 12, ang magmahal sa ama at ina ay lalawig ang kanyang buhay. Hindi niya iniwan ang kanyang ina na matapos siya na mamatay. Tiniyak niya na ang kanyang ina ay mapapangalagaan. Mula noon, si Maria ay doon na tumira kay Juan the Beloved. Katiyakan, pag-ibig at pagmamahal. Di ba kapag mayroong mga naghihingalo, may mga namamatay, tinitipon ang kanilang mga mahal sa buhay. Iniiwan. Kung mayroon man mga bahagi, iniiwan para hindi walang nalalamangan o mayroong katiyakan. Subalit ano naman ang ginagawa ng mundo? Kapatid,
Napakarami natin nababalitaan na kung saan. Buhay pa ang kanilang ama, ang kilang ina. Gusto na mamatay para mapasa kanila na. Masyado tayong seryoso. Dalhin ko kayo sa isang kwento para makita natin. Mayroong isang mamamatay na. Ipinatawag niya ang kanyang mga anak. Marami siyang anak. Nasaan si Inting? Dito ako. Nasaan? Kayo? Sabi naman ng isa, nandito si Marta. Nandito na kayong lahat. Sino pa ang bantay sa tindahan? Yan. Mamamatay na, negosyo pa rin ang nasa isip. Kapatid, nawa, iwanan natin sa ating mga magulang ang pag-ibig at pagmamahal. Katulad ng ating Panginoong Hesus, anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong pag-ibig sa pamilya. Mahalin natin ang ating mga mahal sa buhay. Ito ang pangatlong wika. Pag-ibig sa pamilya. Pag-ibig at pagmamahal sa ina. Hindi iniwanan ni Jesus ang kanyang ina na walang katiyakan. Amen? Ito po ang pangatlong wika. Ang pang-apat na wika, Elo Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27:46. At nang malapit na ang oras, nakasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano po ang hinahin ng ating Panginoon? Tingnan natin sa awit 22:1 hanggang 2. Psalm 22 verse 1 up to 2. Makikita po natin. Diyos ko, bakit binayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Verse 2. O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot, at sa gabi, at hindi ako matahimik. Di ba? Ganon ang nararanasan natin kapag tayo'y napapawalay, kapag tayo dumarating sa kalungkutan, sa kahirapan, na hindi tayo makatulog. Tumatawag tayo na tila baga napakalayo ng ating Panginoon. Isaiah chapter 59, verse 1 up to 2. 59. Para makita po natin. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makinig. Verse 2. Kundi pinaghihiwalay ng iyong mga kasalanan kayo
ang iyong Diyos at ang iyong mga kasalanan ay siyang nakapagkukubli ng kanyang mukha sa iyo upang siya'y huwag makapakinig. Kapatid, pinaghiwalay tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya hindi mapakinggan ng Diyos ang ating dalangin dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ito po ay naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Lama sa bakta ni Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ipinataw sa ating Panginoong Hesus ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya sa nagdusa, naghirap dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Na kailangan niya ito pagdusahan sapagkat ito ang kanyang layunin. Siya man ay dumalangin. Ama, kung maaari, nung siya'y dumalangin, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Noong oras na yon, mga kapatid, ang Diyos, ang kanyang tingin ay ibinalik. Dahil ayaw ng Diyos na makita ang kanyang anak na naghihirap bilang isang ama. Kung ang iyong anak na naghihirap, kapatid, wala kang magawa. Dahil ito ay kanyang pinagdudusahan dahil sa nagawa niyang kasalanan. Katulad ni Jesus na naghahanap sa kanyang ama. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay katuparan, mga kapatid. Nais ng Diyos. Ang kailangan. Kaya siya naroon sa ganong kalagayan dahil siya, kasalanan natin lahat. Anong kailangan? Pagsisisi. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan sapagkat ang kasalanan ay nakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang paningin ng Diyos ay nakabaling, hindi makatitig sa iyo na isang makasalanan. Kaya kailangan magsisi. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naroon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya siya sumisigaw ng ganon dahil ipinataw sa kanya ang kasalanan ng sangkatauhan. Hebreo chapter 10 verse 5 up to 7. Makikita po natin. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa aki inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Nang magkagayon sinabi ko, narito ako, pumarito sa balonbon ng aklat ng kasulatan tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kalooban ng Diyos na ang ating Panginoon ay magdusa, maghirap, tumigis ang kanyang dugo, sapagkat kung walang pagtigis ng dugo, walang kaligtasan, walang katubusan. Kaya, nung oras na yon, kapatid, tumatawag ang Panginoon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ginagampanan niya ang tungkulin. Bilang isang tagapagligtas na kailangan siya ay mapaslang. Tulad ng haing hayop, pinapatay, dumadaloy ang dugo. Mateo, ito'y binanggit na natin, ang panalangin ng Panginoon, hindi ang kalooban mo ang masusunod, kundi ang kalooban mo, Ama. Ito ang dahilan, kaya nagdusa,
naghirap ang ating Panginoon. 1 Peter chapter 2, verse 24. Dahil sa sala natin, siya'y pinarusahan. Unang Pedro, Kabanata 2, talata 24. Nang siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Nagsigaling tayo sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Nagsigaling tayo sa pamamagitan ng kanyang pagkabayubay sa krus. Ito po, mga kapatid, ang pang-apat na wika. Elo Eli, lama sabaktani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi makatitig ang Diyos Ama sa Kanya. Ipinataw sa ating Panginoon ang kasalanan ng lahat. Ang kasalanan ang siyang nakapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Subalit dahil sa ating Panginoong Hesukristo, siya na salip na ikaw at ako ang magdusa. Inangkin niya na. Ito po, mga kapatid, ang pang-apat na wika. Ang panglimang wika na binanggit ng ating Panginoon, nauuhaw ako. Juan 19:28. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Ako, kapatid, naranasan ko ng mauhaw ng labis. Nung ako po ay maaksidente sa motor, muntik ko nang ikamatay. Nung ako po ay magising, hirap na hirap ang aking hinahanap. Ay tubig. Kahit isang dampi man lang ng tubig sa aking labi, gusto kong makainom. Subalit, walang magbigay. Ang hinahanap ng isang nahihirapan ay tubig. Katulad ng ating Panginoon, nauuhaw ako. Awit 69 verse 20 to 21. Psalm 69, 20, 29. Basahin natin. Kaduwagian ay sumira ng aking puso. At ako'y lipos ng kabigatan ng loob. At ako'y naghihintay na may maawa sa akin. Walang naaawa sa kanya. Ngunit wala. At mga aliw, ngunit wala akong masumpungan. 29 at 21. Binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait. At sa aking pagkauhaw ay binigyan nila ako ng sukang maiinom. Na sa halip na tubig, ang ibinigay sa kanya ay suka. Wala na ang kanyang mga disipulos. Ang kanyang mga pinagaling, ang tumanggap ng himala. Nasaan sila?
Siya'y naghahanap. Nauuhaw ako. Sabi ng ilan, mayroon bang Diyos na nauuhaw? Ang sabi kasi ng iba, si Jesus ay hindi Diyos, tao lang. Ang sabi naman ng iba, si Jesus ay tao, hindi Diyos. Ang deity ng Panginoon, kapatid, 100% Diyos, 100% tao. Ang sabi ng ilan, mayroon bang Diyos na nauuhaw? Mayroon bang Diyos na nasasaktan? Mayroon bang Diyos na nahihirapan? Mayroon bang Diyos na umiiyak? Kapatid, kung makikita po natin nang magkasakit si Lazaro at mamatay, nang dumating ang ating Panginoon, sinalubong siya ni Maria at ni Marta. Panginoon, kung dito ka sana, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sinabi ng Panginoon, kung ikaw ay maniwala. Sabi ni Maria, ako'y naniniwala sa huling pagkabuhay. Pag namatay ay mayroong muling pagkabuhay. Di sana buhay ang iyong kaibigan. Ang tanong ng ating Panginoon, nasaan siya inilibing? Basahin po natin sa John chapter 11, verse 35. Ito po ang pinakamaiksing tala. Tumangis si Jesus. Jesus wept. Umiyak si Jesus. Bakit umiyak ang ating Panginoon? Tao siya. Nung salubungin ni Maria, ni Marta, tao siya. Saan siya nakalibing? Doon sa yungib, natatakpan ng bato ng kanilang itong puntahan. Si Jesus ay sumigaw, Lazaro, magbangon ka. Sa verse 43, makikita po natin, at nang masabi niya, gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Si Jesus na tumangis, tao. 100% tao. Subalit nang siya'y sumigaw, Lazaro, bumangon ka, Diyos. 100% tao, 100% Diyos. Sabi ng ilan, tao lang siya. Ang sabi ng ilan, Diyos lang siya. No! Gumawa siya ng himala, lumakad sa ibabaw ng tubig. Diyos. Nagpagaling. Bumuhay ng patay. Nasaan siya nakalibing doon sa yungib? Nang kanilang punta ng yungib, alisin ang takip na nakatakip sa yungib. Ang bato na nakatakip sa yungib, ito po ang kasalanan na tumatakip sa puso. Ang yungib ay ang puso ng tao na sa sandaling alisin ang nakatakip sa yungib. Ang kasalanan nito, malayang makakapasok ang salita ng Diyos. Ikaw ay babangon. Hallelujah. Nang marinig ang tinig ng ating Panginoon, dahil malayang nakapasok, dahil ang kasalanan na natakip sa puso, ang bato, kapatid, nang sumigaw, lumabas ka. Nabuhay, lumabas si Lazaro. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon na nakilala natin ang ating Panginoon, magpatuloy na tayo. Revelation chapter 2, verse 3 to 7. Tingnan po natin para makita
Basahin na lang natin. Chapter 2, verse 3. Ito ang naging kalagayan. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. May pinababalikan kung ikaw ay pinanghinaan. At magsisi ka at gawin mo ang iyong unang gawa. O kung hindi ay pariyan ako sa iyo, aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalagyan, maliban magsisi ka. Verse 7, ang may pandinig, inulit niya, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siyang kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Eden. Kapag tayo'y nagtagumpay, ano ang pangako? Ngayon din, katulad ng isang magnanakaw, ngayon din, isasama kita, kakasamahin kita sa paraiso. Ang magtatagumpay ay kasasamahin sa paraiso. Ang magtagumpay, ang sabi rito, ay kakain ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Kapatid, kung mayroon man tayong panghihina, kahirapan, balikan natin ang unang pag-ibig natin sa Diyos. Your first love. Ito po ang panglimang wika. Nauuhaw ako. Saan siya nauuhaw? Bilang isang tao, uhaw siya. Binasa natin na uuhaw siya. Sa unang bahagi ng awit 69 verse 20, nasaan yung mga nakaranas sa kanya upang aliwin siya? Wala. Ibig sabihin, kapatid, na uuhaw siya sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Ang kanyang kinakauhawan, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga minamahal, ang kanilang pinagaling. Uhaw siya sa mga tao na minsan natin nakasama. Nasaan sila? Nauuhaw ako. Uuhaw siya sa mga tao na sa sandali na siya'y nagdurusa, hinahanap niya ang kanyang mga mahal. Nawa, tayo hanapin din natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga kapatid na minsan nakasama natin, ipiaalala natin, wala nang hain na tira pa. Nauuhaw ako. At ang pang-anim na wika, it is finished. Naganap na. Tetelestai. Consumatum est. Naganap na. Alin ang naganap? Naganap na. Natapos na. Napagtagumpayan ko na. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Juan 17, talata 4. Niluluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagagawa mo sa akin.
Ibig sabihin, naganap na, natapos na ng ating Panginoon ang paghihirap, ang pinagawa sa Kanya ng Ama. Naganap na. Hallelujah. Sumigaw siya, natapos na. Naganap na. Hebreo 10:14, para makita po natin. Verse 10, chapter 10, verse 10. Sa kaluubang yaon, tayo'y pinaging banal. Sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Tayo ay pinaging banal na pala. Amen. Hallelujah! Para makita po natin, basahin natin ang verse 11, at katotohanan ng bawat saserdote na araw-araw ay nagsasagawa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon din mga hain na hindi makapag-aalis kailan paman ng kasalanan. Naghahandog sa lumang tipan. Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Hallelujah! Verse 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinagiging banal. Minsan lamang naghandog. Hindi mo na kailangan magkatay ka pa, maghandog ka pa, mag-apag ka pa sa kung ano-anong mga gawa ng mga kasanlibutan. Sapat na ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay pinaging banal. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Verse 16. Makikita po natin. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Alam na ba natin ito? Nakalagay na ba ito sa ating mga puso? At isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Ano ang nais ipahiwatig nito? Kailangan nasa puso, nasa isip natin na si Jesus ay naging handog para sa atin. Verse 17, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Woo! Yan ang nais ng Diyos sa atin. Hallelujah! Tinapos na, naganap na. Hallelujah! At ang huling wika, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Basahin po natin. Lucas 23:45, 46. At nagdilim ang araw at nahapak sa gitna ang tabing ng templo. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Muling pumasa Diyos ang ating Panginoon. Awit 31:5. Ito rin ang winika.
Sa iyong kamay ay hinahabilin ko ang aking diwa. Iyong tinubos ako, O Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. Tinubos. Hallelujah. Kung makikita po natin sa verse 45, ibalik mo sa verse 45, Luke 23:45. Para makita po natin. Lucas 23 verse 45. At nagdilim ang araw at nahapak sa gitna ang tabing ng templo. Dumilim ang araw. Na ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang kasamaan ay lumaganap. Subalit na matapos na ang paghihirap ng ating Panginoon, naganap na, natapos na, it is finished. Ipinagtagubilin ng Panginoon ang kanyang Espiritu. Bago yan nagdilim, nahapak sa gitna ang tabing ng templo. Ibig sabihin, mga kapatid ko, kay Kristo, nang lumiwanag, kapatid, bukas na ang pintuan, ang kurtina. Malaya na tayong makakapasok dahil sa presensya ng Diyos. Ito ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Bukas na, malaya na tayong makakapasok sa karan ng Diyos. Naganap na, ipinagtatagubilin ko ang aking Espiritu. Natapos na. Hallelujah. Walang ibang kaligtasan kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na nagbukas ng tabing. Ang mga saserdote ay nag-aalay hanggang doon lamang sa banal. Hindi doon sa kabanal-banalan. Nung mag-alay, maghandog ang ating Panginoon, nabuksan ang tabing ng templo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Balikan po natin, tingnan po natin ang isang alagad apostol. Marahil ito ay youth. Kung tayo ay nagbabasa sa kasaysayan, mababasa po natin ito sa Acts, mga gawa. Siya ay si Stephen. Humalal pa ang ating Panginoon na 7. Si San Esteban, mga kapatid, ay nangangaral bagamat sa kanyang kamusmusan. Ano ang ginawa sa kanya noon, kasang-ayon pa si Saulo, hindi pa siya nakukonvert noon. Nang siya ay nagpapaliwanag, ano ang ginawa sa kanya? Pinagbabatos siya. Subalit, ano ang kanyang ginawa? Ano ang panalangin ni Stephen, mga kapatid, sa mga tao na gumagawa sa kanya? Sa Acts chapter 7, verse 59 up to 60, basahin natin. At kanilang pinagbabatuhan si Stephen na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Nasa kahirapan, mga kapatid ko, kay Kristo. Katulad ng Panginoon, nawa, gayon din tayo. Na kapag tayo'y naghihirap, Lord, tanggapin mo ako, tanggapin mo ang aking espiritu. Si Stephen ay nasa bingit na ng kamatayan.
tanggapin mo ang aking espiritu. Verse 60, ikinot ni Stephen. At siya'y nanikluod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. Nagawa niya pang ipanalangin ang mga taong nagbabato sa kanya. Ganun. Ang inusal niya at pagkasabi nito ay nakatulog siya. Namatay siya. Inusal ni Stephen ang sinabi ng Panginoon, patawarin mo sila. Yan ang una nating wika. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Balikan natin 59. Makikita po natin. Panginoon, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Hallelujah. At naunawaan natin ito at dalangin ko, kapatid, magpatuloy tayo sa mga napag-aralan natin. Wala nang ibang hain maliban sa ating Panginoon na inahain na. Kung patuloy pa tayong magkakasala, kapatid, na nakilala na natin ang Panginoon, patuloy natin ipinapako ang ating Panginoon at ilinalagay natin siya sa kahihiyan. Ngayon, nakilala natin na sinabi roon sa Acts 2:36-40. Kayo ang nagpapako sa ating Panginoon. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong ipinako sa ninyong ipinako sa krus. Nasaktan ang kanilang puso. Ano ang gagawin namin? Verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kung mayroon man sa inyo na hindi pa tumatanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesucristo, ini-encourage ko kayo. Yan ang napakalinaw na sinabi ng ating Panginoon. At tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. It is finished. Naganap na. At sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Hallelujah. At inanyaan ko ang ating mga kapatid na umawit tayo. Hallelujah. Sumandali, iyoko natin habang naghahanda sila. Iyoko natin ang ating mga ulo. Lord, narito po ako, Lord, na patuloy na lumalapit at nagsumamos sa iyo. Panginoon, salamat, Lord, na magitan ka para sa amin. Inaalay mo ang iyong buhay para sa amin. Nang ikaw ay nabayubay sa krus. Salamat, Lord. Pinatawad mo kami, hiningi mo kami ng tawad sa Ama. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lord, alalahanin mo ako, Lord.
pagdating mo sa iyong kaharian, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ito mga kapatid, ang mga wika ng ating Panginoon. Isang katiyakan. Hindi tayo iniwan ng ating Panginoon na nangungulila. Narito ang iyong ina, anak, narito ang iyong anak. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos, kapatid. Katulad ng ating Panginoon na sumigaw, ili-ili lama sa baktan. Ang kasalanan natin ang siyang nakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ang kailangan, mga kapatid, kung mayroon ka pang mga kasalanan na hindi pa napagsisihan, isuko mo na sa Panginoon. Nariyan siya. At ang panglimang wika, nauuhaw ako. Sa kanyang kauhawan, mga kapatid, nararanasan natin ang uhaw. Kapag tayo ay nagugutom na uhaw, nararanasan natin ang pagkauhaw sa pag-ibig ng ating mga mahal sa buhay ng ating pamilya. Ang ating Panginoon bilang Diyos, hindi siya nauuhaw sa ano paman. Oo, nauuhaw siya. Subalit ang kanyang kinakauhawan ay ikaw at ako. Patuloy kang lumapit sa kanya. Nauuhaw ako. Natapos na. Naganap na. It is finished. Tinapos niya na ang paghihirap. Tinubos niya na tayo. Ganap na. Nabuksan na ang tabing, malaya na tayo makakapasok. Huwag na tayong tatalikod sa Kanya. At ang inusal na huling panalangin, pagsigaw ng ating Panginoon, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Kapatid, kung mayroon man mga nagkasala sa atin, katulad ni San Esteban, Ama, huwag mo na silang pananagutin sa ginawa nilang ito sa akin. Yan ang pag-ibig, ang mga kataga na inusal ng ating Panginoon. Ang pitong huling wika. Hallelujah! Awitin natin ang awit na ito. Hallelujah! Damhin natin ang presensya ng Panginoon.